ang puno ay nagpapansin, ibita at kating. Sino mang magkakita ay humanga, nais na singkitin. Pag wala ng bunga, di na pinapansin, kay sakit isipin. Buhay natin ay tulad din sa buhay ng puno. Habang may pagkinabang sa'yo, ang pangalan mo ay mabango. Ngunit kung wala na ay naku, ikaw ay mag-isa sa mundo. Pag wala ng bunga, di na pinapansin, kay sakit isipin. Buhay natin ay tulad din sa buhay ng puno. Pag wala ng bunga, di na pinagpansin, kay sakit isipin. Natin ay tulad din sa buhay ng puno. Ang buhay natin ay tulad din sa buhay ng puno. Sa lungsod ng Maynila at sa iba't ibang panig ng bansa, matatagpuan natin ang iba't ibang uri ng pamumuhay ng tao. May mayayaman, may hirap at katamtaman lamang. Subalit kung ating pagmamasdan, malaking bahagi ng populasyon sa Pilipinas ay mahihirap. At kung ating titingnan, maraming mga tao ang hindi nakapag-aral, walang trabaho, walang makain at higit sa lahat, walang masilungan. Maraming kulubing nagkalat sa kalye, mga batang namamanimos o mga may kapansanan. Sa lugar ng Ruas Boulevard, Quiapo at Intramuros, dito'y ating matatagpuan ang mga kapaspalan nating mga lolo at lula. Sa kabila ng kanilang mahihinang katawan at hirap na kalagayan, sila ay nagsusumikap na magtrabaho upang mabuhay lamang. Ang tanong, paano nila hinaharap ang masalimuot na buhay sa magulong lungsod ng Maynila? Yan po si Nanay Maring. Amin siyang nakita sa Ruas Boulevard. Siya po ay mag-isa na lamang sa buhay, walang trabaho, iniwan ng mga anak at wala ng asawa. Sa di kalayuan, amin din nasilayan si Manong Boy. Siya po ay nagtitinda ng candy, mga sigarilyo, at ito po ang kanyang ikinabubuhay. Ito naman si Mang Tony. Maaga pa lang, nasa kalye na para maglinis ng sasakyan. Dito, siya ay nabubuhay. Sa aming paglalakad, nakatawag sa aming pansin ng isang lalaki at siya si Mang Badong. Sa aming pag-uusap, napag-alaman namin ang kanyang buhay. Dito, hindi namin lubos mapaniwalaan na sa taas pala siya ng puno naninirahan. At bago sumapit ang dilim, napadaan kami sa Baywalk. Aming nakapanayam ang isang matanda na may malubhang sakit. At siya'y narito para mamalimos at makahanap ang bili ng gamot. At ito ang bahagi ng aming panayam. Sige.
Bakit nasaan po yung mga anak niyo para may kasama? Hindi po ba kayo natatakot? Sa 84. Bali, Si Lola Mersing ay isa lamang halimbawa ng mga matatanda na nagsusumikap na mabuhay. Sa pamamagitan ng paglilimos, sila ay nakakahanap ng pangtawid gutom at pambili ng gamot.